Mayong buntag ganatong tanan mga kaigsuunan ug sa atong mga suking tigpaminaw sa 98.5 radio program dinhi sa Bai City ug sa atong mga nagasubaybay sa ato nga programa ang buhing awit sa kamatuoran. And this morning magahisgot kita no sa kining gitawag og um, relihiyon. Where did it started, or ang pangutana ni ini is nganong naay relihiyon. And the other question pod is unsay akong rights ingon nga mopili sa mao nga relihiyon. O last question, unsa man pod ay ang mga relihiyon nga angay nato nga batunan or ingon nga naa kitay freedom mopili, unsa man na sila nga klase nga relihiyon aron diin matabangan ang ato nga espirituhanon. Are we going to go sa mao nga traditional kind of religion or kining biblical based nga mga relihiyon? So naay nangutana sa ako, ingon siya nga nganong naay relihiyon? Muna yang pangutana sa ako. And unsay iyang freedom? Naa ba say freedom mopili og relihiyon kay ginakuptan man sa iyang nga ginikanan? So atong lantawon dinhi karon no, dunay mga legal rights nga atong pagalantawon. Ingon nga gibase nato sa research o careful ta about niini tungod kay basin masipya ta o ma-misinterpret ko ninyo. So dili man ko abogado maoy mo pasabot yun niini, but I have some research din hiya. And siguro kung namoy ikadugang, you are free to comment down below kung namoy ikadugang mahitungod sa atong freedom sa relihiyon. And every one of us no is naman tay freedom. Ingon nga naa tay human rights. Ingon nga susama ni anang human rights, kining freedom of religion to choose your religion is the same. Kana sa ni nag-start in 1644, ang founder sa usa ka relihiyon mao si Roger Williams sa United States, sa Baptist Church in America, Rhode Island, and gitawag ni siya og wall or hedge of separation. Mao kini ang iyang gipalakaw si Roger Williams. Iyang gi-call out ang wall or hedge of separation between the secular world and the sacred church. He believed that mixing the two would cause both to become corrupt. So nagatuo si Roger Williams nga dili pwede magsagol na separation. And Roger Williams created a colony where the freedom to worship was a right for all. So mo ni kini iyang gina-cry out ni Roger Williams. And this influenced American thinking for centuries to come. Though they didn't use the phrase separation of church and states, but the framers of the Constitution debated the extent to which the government should support religion. So suportahan ang religion. Dili gud ingon nga mag-separate gyud nga lahi nga panggobernohan, it means anti-government ba. But suportahan tungod kay maayo raman ang dagan niini. Muna siya ang point ni Roger Williams. Some argue that it was fine to mandate participation in religious services if a person could choose which one they would attend. So naay freedom no, asa ka gusto mo adto, asa ka kalayhan nga mamati. So that is your freedom. And more commonly, many of the founders, including Thomas Jefferson and James Madison, argued that government compulsion of religion violated a person's natural right to shape their own life according to their conviction. So matud ra pud ni sa uban no nga diin lahi pud ang ilahang pagpanabot. So nag-start ni siya kining freedom of
or separation of church and state, nag-start siya sa 1644. Diha na siya nag-start. Ang kana nga balaod, naging constitutional siya. Now, there are some questions. Ang unang pangutana is, unsa man ang Philippine law about separation of church and state? Kining kalahian sa church and state. In 1987, Constitution of the Philippines declares the separation of church and state shall be inviolable. Article 2, Section 6, and no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So, dili pwede babagan kung kinsa man nga persona ang ganahan mo simba. Kung kinsa nga tao nga ganahan magsimba, dili pwede babagan ni bisan kinsa. Bantayan na to na. 1987 kana ni gawas nga balaod. Ngano ato kining gi-discuss karon? Tungod kay dunay nangutana sa ako last year, nakadumdum ra ko niini, and follow up question ni siya, no? Actually dili man gid na siya mao nagipangutana sa mga contacts nato dinhi. But ako ra siyang gihisgutan pod tungod kay aron nga madiskussan nato his freedom, ingon nga naatay separation of church and state. So dili siya pasimbahon sa ihang papa, mahadlok siya. Ganahan siya mo simba, ganahan siya magtuon sa pulong sa Ginoo, ganahan siya mo simba sa buhi nga Ginoo, but she could not. Tungod kay ginahulga siya sa iyang amahan. Girelease ang kini nga balaod, Article 2, Section 6 sa ato nga pamalauran, no law shall be made respecting any establishment of religion or prohibiting the free exercise. Dili pwede i-prohibit kung kinsay ganahan ang imuhang anak, ganahan mo simba sa lain nga relihiyon, ayaw pugni. Kay kung pwede gud unta pasakaan kag kaso, makasakaan ko kag kaso gud. Kung ganahan siya ana ang klase nga relihiyon, suporta ilang siya. Tan-awa og mausab ba iyang kinabuhi, mabag-o ba iyang kinabuhi, makatabang ba ang kana nga relihiyon sa iyang kinabuhi, pero kana nga relihiyon gani ang gisudlan, makalid sa iya sa pagkadautan, pugni siya pagsimba. Nakuha na to ang point. I hope no nga to kanang nasabtan na kitay nakuha nga mga pagtulunan. And another question was released sa atong research. What is the difference between the freedom of religion and freedom of worship? Unsa kunoy nakalahi? Religious freedom is more than the freedom to worship at a synagogue, church, or mosque. So, muna no, atong mga freedom of worship, asa ka ganan magsimba sa synagogue ba, simbahan, or mosque. Na kay freedom. Muna imong freedom. It means people shouldn't have to go against their core values and belief in order to conform to culture or government. As long lang yun nga, dili lang ka maging anti-government, mo ra gyud na. Padayon ra gyud mo, pero og kana nga relihiyon, magtudlo na gani og anti-government against na sa panggobernuhan. Tagak yun ang bungkag yun ang relihiyon na. Sama ni ana karon no sa kining sikat nga pastor nga naa sa Davao, di na nato i-mention kinsa na siya. Usahay dili niya gina-mention pero sa iyahang ginahimo ga against man siya sa gobyerno. Ginapatawag siya, dili siya maminaw. So, mura na kasimple. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo in Romans chapter 13. Ngano mahadlok man ka sa gobyerno kung wala kay gihimong dautan? That's the point. Atong basahon sa pulong sa Ginoo. Allow me, paminawan ninyo ha. Giingon din sa Roma kapitulo 13, bersikulo 1 ngadto sa 5. Every person must be subject to the governing authorities. For no authority exists except by God's permission. So wala din na di ay nitungha kalit
nga diin wala gialaw sa Ginoo, gialaw na sa Ginoo. The existing authorities have been established by God. Ang kanang panggobernuhan karon kinsa may naglingkod ganahan man kanila or dili, hatag na sa Ginoo, establish na sa Ginoo, so that whoever resists the authorities opposes what God has established, and those who resist will bring judgment on themselves. For the authorities are not a terror to conduct good thing or the bad thing, but you would like to live without being afraid of authorities, then do what is right and you will receive their approval. Simple lang. Himo ra kag maayo ay paghimog dautan. Aron dili ka gukuron sa gobyerno. So simple lang no, ana ra ka simple. Kung ang imuhang gisudlan nga relihiyon makadaot sa imuhang anak, makadaot sa kinabuhi sa imuhang pamilya, then undang. Pero kung ang imuhang anak gani ganahan siya mosimba diha, i-release siya. Kung makatabang ka na nga pagsimba, suporta sa iyang. Kung makatabang sa iyang kinabuhi, sa iyang pamatasan, ang kana nga simbahan, suporta siya. Pero dili gani, badlo nga siya. Muna nga kasimple. So, sama sa anang usa ka sikat nga pastor nga naa sa Davao, nga diin ginapatawag siya sa Senado, dili siya moadto. So wala siya mo submit sa authority. Simple lang, pakita ka. Pakita ka. Nganong mudagan man ka? Ato bangon nimo. Wala ka simple. Isitol nimo either duha ka settlement, no? Again ako ning gisulti. Kung naa kay nahimong situla either in private or in public. Ana ka simple aron nya diin wala ka pagkaman sa settlement, human na di na ka guilty sa tanan. Kay gihimo imong parte. That's the point. So, kung unsa ang relihiyon na may daghang klaseng relihiyon ng gawas karong panahon na. Yan muna usahay nga atong kita mga ginikanan gaghadlo kita. Pero muna ka simple no. Ato silang suportaan. Kung kinsa man ginikanan makakita niini, suportae sila pero ug makita ninyo gani nga dili na makatabang sa ilahang physical nga bahin, sa ilahang attitude, then paundanga sila. Kung kana nga relihiyon, musamot hinuon sila kabisyoso, paundanga sila diha, papangitaa sila lahi. I hope nasabtan nato kini. So, diha nato na makita no sa atong pamalauran. Gi-adapt siya sa Pilipinas ang separation of church and state ug gi-constitute gibutang sa atong konstitusyon sa Article 2, Section 6 that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. Basta di lang mang discriminate. Kung naay bayot, musimba, dawata. Kung naay mga nag-live-in, musimba, dawata. Dili i-discriminate nga, dili i-judge. Kay it should be a free thing nga ginahimo. Kay muna ang point, dili ipang discriminate ka na klase nga mga tao. I-accept sila ug tabangan sila, pasabton hinuon sila. So muni siya nga liberty ang section 6 sa article, the liberty abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon the lawful order of the court. Now, muni anita mo tapos iyahan ng rights. Actually gibutang diri covered ang pangutana sa uban ang kinibang separation of church and state covered or protected ba sa human rights. Ang tubag dinhi sa atong research, freedom of religion or belief including the ability to worship in peace and security is a universal human rights. So universal or human rights na siya. So dili di ay pwede nga babagan nimo siya. Kung na iyahan na siyang freedom kung mubalhin sa relihiyon. Mo ni, gay na ang worship atong gisgutan. Karon, kini na pong pagbalhin. Kung iyahan ang kagustuhan mo balhin, iyahan na, dili ka kabuot nga na. Iyahan na. Dili na nimo siya pwedeng awayon or else pwede ka gukuron sa balaod. Kaya nakabutang na sa balaod .
ang mga butara sa balaod mo yung mga isog kaayo. Barugan gud nila. Ila jung dalahigon nga pamilya man ta. Whole family man ta nga mauni atong relihiyon, dinhi lang gid ta magpakamatay. Actually, mga butara na sa balaod no. Dalahigon nila bisag wala na kagusto, bisan og dili na siya ganahan ana nga klase nga simbahan, pasagdi siya. Mo na siya nga point. I hope no nga diin na atin nakutlo nga pagtulunan bisan mubo lang niini nga video. Ug hinawta nga diin kini maghatag sa inyo og katinawan. Kung ganahan pag yun mo, kamo na lay research pa dayon ni ana. God bless you. Daghang salamat.